Frustrated na at talagang stress na din ho si Harry Roque. At the same time, nagtatampo na din yan sa mga Duterte. Hindi ho siya pinapakinggan eh. O, pakinggan natin mga kababayan si Chis Escudero ha. Sagot niya ho ito doon sa mga nagsusulong ng impeachment. O, Klaro ang kanilang gusto. ayan. Ano sabi dito? Definisyon nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila sa gusto nila, pues hindi patas yun. Klaro ang kanilang gusto mangyari. Ano, sadali. Hindi ko marinig maigi. Maugong. Dalawahin ko. Ulit. Game. Definisyon nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila sa gusto nila, pues hindi patas yun. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porket hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, eh hindi na patas. Hindi, kasi ganito lang kasimple yan eh. Merong sinusunod ang bansang Pilipinas. Nandiyan po ang konstitusyon. Kung ano yung nakasuod doon, kung ano yung nakasaad doon, yun lang gagawin. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-insert o maglagay o magdagdag diyan, mga bossing. Kung ang sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas, pag 1/3 na nga po ang nakapirma ng mga congressman doon sa impeachment, eh agad-agad, shall forthwith, tuloy-tuloy, madaliin, no? Oh, kailangan, kung mag-break kayo, wag nyo muna unahin yung break nyo. Unahin nyo to kasi importante to sa ating bayan. Shall forthwith into trial. Pero ibang-iba ho ang nangyayari mga kababayan. Kabaliktaran po ang pinaggagawa ng mga senador natin mga kababayan. So sa tingin nyo po ba hindi patas? O sa tingin nyo po ba patas yon sa konstitusyon ng Pilipinas? O, hindi. Kasi malayo ang ginagawa ho nila. Kaya umaalma yung taong bayan. Fairness applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. So you were not inhibited? I do not consider it a necessity nor Dinadaan tayo ni Chis Escudero doon sa galing niyang magsalita. Alam natin magaling magsalita to mga kababayan. No? Pero isa lang po ang talagang susundin dito, yung konstitusyon ng Pilipinas at wala na pong iba. Sa konstitusyon ng Pilipinas, wala pong nakasulat, mga boss chief amo sir, na remand. Wala pong nakasulat na ano po, walang nakasulat na remand, walang nakasulat na dismiss, wala pong ibang nakasulat doon kundi shall forthwith into trial. Pero ilan, kalahating taon na. Hanggang ngayon, wala pa din ho, mga bossing. I consider it not being fair. Sir, August 4 na po. Now, sir, parang process of trust and may balik yung credibility. Uulitin ko, pabor sila, klarong pabor sila ma-impeach ang Vice President, klarong ayaw nila sa Vice President. Yun. Yung mga sinabi niya, pabor silang ma-impeach ang Vice President, halatang ayaw nila sa Vice President. Hindi yun, Chis, anak ng tinapa. Merong mga ebidensya, merong mga ilalatag na at ipapakitang mga ebidensya, merong mga hindi masagot na mga katanungan ang Vice Presidente. Ito tungkol po sa pera ng bayan. No? At kapag napatunayan ho na ito ay dinakaw ng Vice Presidente, ibig sabihin mo, kada isang bulsa ng Pilipino, ninakawan kayo o ninakawan tayo ng Vice Presidente. Tapos parang ang gusto sasabihin lang, ayaw lang nila kay Vice President Sara Duterte. Parang gusto nilang sabihin na, wala eh. Di lang nila trip si Sara Duterte kaya nila ginagawa yung impeachment na iyan. Kaya isinusulong yung impeachment na yan. Hindi ho ganun yun. No? Kaya po ang bayan natin, lugmok na lugmok at bagsak na bagsak ho, mga kababayan, dahil sa mga nakaupong magnanakaw na mga politiko. Biruin mo, sabi ko nga ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na napakasimpleng ipaliwanag niyan. Yung imbis, sabihin na natin, bilyon, 1 bilyon, ipanggagawa ng tulay para kumonekta from Luzon to Visayas upang mapabilis po ang transportasyon natin. Yun na lang makakatulong sa bayan natin yan. Ano gagawin? Nanakawin. Nanakawin yung pera ng bayan. Imbis na mag-positive, pataas, dahil doon sa magiging positibong programa,
ninakaw yung pera ng bayan. Naging negative pa. Nawala na yung pera ng bayan, hindi pa nadagdagan ang tulong para sa bayan. Yun. Kaya ko yan ganyan tinitle ko, mga kababayan. Papunta na sila sa direksyon na wala, yung impeachment na yan ano na. Ako naniniwala ako na yun na po ang gusto nilang mangyari diyan, na talagang unti-unti po na ipasok sa utak ng mamamayang Pilipino na mababaw lang yung kanilang dahilan kung ba't ini-impeach si Sara Duterte. No? Ayaw lang nila sa vice presidente. Oh. Nakikita ko po, no, unti-unti nilang ginagawa yan. Unti-unti nilang pinapasok na mababaw lang ang dahilan niya mga yan. Huwag tayong papayag. Yung mga pagsasalita ho ng ganyan, lalo na itong kay Chis Escudero, ginagawa tayong bobo, ginagawa mahina ho ang utak natin. Ano po? Biruin mo, Mary Grace Piatos, etc. At kung ano-ano pa, pinaglaruan yung mga pangalan. Oh, pinaglaruan yung mga pangalan na nandoon, meron Jukes de Asim, etc. Siguro ang akala nila ang nakaupo pa din po dating Pangulong Duterte. Kaya po ganyan sila. No? Sige, basta imbentuhan mo na lang ng pangalan yan. Hindi naman mahahalata yan. Di ba? Kasi wala namang magtatanong sa atin. Di ba? Sabi ni Janelle Vanderhurst, hindi kaya Sara at Chis, di parang sinabi na din ni Chis Escudero, bobo ako. Di ba, Ma'am Janelle? Oh, kapag ako nga ho, mga kababayan sabi ko, kung sakali, dati wala pang impeachment at hindi pa natin nalalaman yung kulay ni Chis Escudero. Sabi ko nga ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na kung sakali si Chis Escudero pwedeng maging presidente. Sabi ko, wag ganun yung hindi pa natin nalalaman yung ugali ni Chis Escudero. Pwedeng maging presidente ito. Kung magsasara at Chis, tapos Sara presidente, vice president siya, parang sinabi niya, bobo siya. Di ba? Nagpailalim siya sa... Uulitin ko pa po ba? Mahina ang ulo ng Vice Presidente at kitang-kita ho natin sa mga galaw niya yan. Kaya nga po ngayon meron na silang spokesperson, no? Para po maharang na yung mga hindi naman dapat naririnig ng bayang Pilipinas kay Inday Sara Duterte. At least kahit papaano masala. Magmukha naman po na disente yung kanilang opisina. Di ba? O Chis, ituloy mo. No, ipasok mo sa isipan namin na walang kwenta yung impeachment at magaan lang yung dahilan nila kung bakit gustong ituloy yung impeachment. Sinabi ko rin nila ulit na noon, sino mang pabor o kontra sa impeachment, sino mang pabor o kontra sa tasakal, hindi namin papakinggan. Gagawin namin kung anong tingin namin tama at na... Kaya tapusin nyo na. No? Umpisahan nyo na. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sabi ni Neng Gigi, di lang mahina ang utak kundi may sayad din at walang breathing. Sabi ni Mood Covers, hindi mo kami mauuto. Sa batas. At hindi pa sapat sa ngayon. Kinatigan ng Korte Suprema ang ilan sa posisyon ng Kamara ng Senado. Out of the 11 questions of the Supreme Court, 5 of those were questions of the Senate itself to the House of Representatives. Kulang-kulang kalahati, pareho ang tinanong ng Senado sa Kamara at tinanong ng Korte Suprema. Maliban na lamang siyempre, kung tingin na naman nila sa Korte Suprema ay hindi rin batas. And the impeachment trial will be on August 4, sir. Ang pag-uusapan pa yun, ang langkat na mga miyembro ng Senado, ng impeachment court, pag nag-resume na ang Senado. Pero yun... Ano? So yung August 4 hindi pa din sigurado? Tama ba yung pagkakarinig ko? Medyo maugong ho kasi hindi ko rinig na rinig dito Ang langkat na mga miyembro ng Senado, ng impeachment court, ng Suprema, ay hindi rin batas. And the impeachment trial will be on August 4, sir. Ang pag-uusapan pa yun, ang langkat na mga miyembro ng Senado, ng impeachment court, pag nag-resume na ang Senado. Pero yun yung tinatalaga namin dahil kailangan magbigay pa ng notice sa mga partido bago magsagawa ng hearing. Sir, yung assurance lang daw na magkakaroon. So pag-uusapan pa, nakita nyo mga kababayan? Nakita nyo ho yung sobrang delay.
Ano? Grabe itong gobyerno ng Pilipinas. Grabe ito. Senado, mga bossing, naalala nyo yung sinabi ko ho sa inyo na kailan ba, balikan natin yung umpisa ha. Balikan natin yung umpisa. Yung umpisa ho, mga bossing, yung February 5 ba? February 5. Sabi natin mga kababayan, sabi ko meron na silang sagot dyan kasi habang naririnig pa lang nila yung ugong-ugong mga bossing about sa impeachment na isusulong, meron na silang sagot. Which is ang isinagot nga ho nila, naka-break sila. Pahinga hanggang June 2, kung di ako nagkakamali. Bago mag-June 2, mga kababayan, nagpalabas o nagsabi sila Chis Escudero na pag-aaralan muna. Kaya usog June 11. Tapos ngayon, ano naman, yung June 11 is pagkakataon naman ni Alan Peter Cayetano para naman doon sa remand. So ngayon naman nausog, di ba? Kung di ako nagkakamali is July 29 dapat kapag katapos ng sona ng Pangulo. Usog na naman. August 4. Ngayon ito, unti-unting pinapasok sa isip natin, sa utak ng mamamayang Pilipino. Pag-uusapan muna namin. August 4 ha, mga bossing. Oh. Pag-uusapan pa daw ho nila, mga kababayan. May pattern. Pagka walang nangyari sa August 4, mga bossing, no? Ano susunod? O, magbibigay na naman na susunod ng petsa. August 15 naman. Yung August 15 na yon, panigurado ko, mga kababayan, meron na silang isasagot din doon kung paano iuusog. Grabe. Talamak. Mga bossing. Talamak, mga kababayan. Di ba? Kinekengkoy ang bayang Pilipinas. Yung mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis, mga kababayan, eto, kumbaga, kinekengkoy nila. Halatang halata. Ano magagawa naman natin talaga dyan? Totoo naman yung mga ipinapakita ng mga senador. Ano naman magagawa nyo, mamamayang Pilipinas? Senador kami. Mga ano lang kayo. Kumbaga, mga simpleng tao lang kayo. Ganun po. Kami ang may kapangyarihan. Wala kayong magagawa. Kahit i-push nyo ng i-push, yung impeachment na yan, wala kayong magagawa. No? Kami ang nasa poder. Kami ang masusunod. Pati nga po yung malalaking mga universidad, mga kababayan, di ba? Nagsalita na din, Hindi nila pinansin kasi malalaglag sila doon. Mayayari sila doon kapag sumagot pa sila doon. Dahil isa lang, sabi ko nga ang sasabihin lang sa kanila is, sabi sa konstitusyon, agad-agarin yan. Shall forthwith.